Nakababahala at hindi katanggap-tanggap. Ganito ang reaksyon ng ilang mamabata sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa labi ng ama nito. Suwestyon nila magpa-psychological assessment ang bise. Report si Ian Cruz. So I just imagined myself cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sa mga pahayag na iyan ni Vice President Sara Duterte, baka kailangan na raw niyang sumailalim sa psychological evaluation ayon sa ilang kongresista. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari. Lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter kasi natatalo ng kanyang galit. Para naman kay House Assistant Majority Leader Jay Conghon, kailangan matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si Duterte bilang VP na isang kritikal na posisyon. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi akma sa pagiging vice-presidente ang mga sinabi ni Duterte. Partikular naman sa banta ni VP Sara, nauukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Pinag-aaralan ng Department of Justice kung may paglabag sa batas ang pahayag ng bise. Desecrates the memory of a person. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ikinagulat naman ng anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga pahayag ni Duterte. Naging isang tapat na kaibigan at suporte raw ng bise ang kanyang ina sa loob ng maraming taon. Nakakadismayaan niyang makitang pinepersonal ng bise ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Si Senator Cynthia Villar, naintindihan naman daw ang pinanggagalingan ni Duterte. Yeah, I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. Sana magbati na lang para walang problema. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.